hello mga kawan, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila na nakikinig sa atin ngayon mga kawan. Good afternoon at hello sa inyong lahat. At syempre sa mga nakikinig sa atin ngayon sa radio mga kawan, hello sa inyong lahat. From Lucena, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi. Times 2 ko nasabi yung Lucena. Hello sa inyo lahat mga kawan, sa mga jeepney driver natin dyan na namamasada. Mainit ang panahon, huwag painitin ang ulo, no? Dapat kalmante lang tayong lahat, no? Huwag natin na pairalin, no? Sabi nga daw nila, huwag daw natin pairalin yung init ng ulo kapag nagmamaneho, no? Dapat marunong daw tayong magparaya, no? Wow! Big word, magparaya. Parang sa mga iba dyan na mga kawan natin na nakikinig, sawang-sawa na ako, Vinci, magparaya dahil ako nga nagparaya na pati sa pag-ibig. Kaya mainitin na ulo ko pagdating sa traffic. Ayoko na ng paraya na yan. Laging natatalo. Anyway mga kawan. No, anyway kawan, palamigin nyo pa rin ang ulo nyo kahit mainit ang panahon. Nako, relax lang tayo habang nagmamasada, no? Walang magandang madudulot ang mainitin ng ulo. Dapat relax lang tayo. Inhale, exhale. Huwag mo ibugas sa karap mo, baka maamoy niya sikreto mo. Ayan mga kawain. At syempre, ngayong araw na to, nako, punong-puno na naman tayo ng hugutan at kulitan pa rin mga kawain. Dahil kasama nyo pa rin ang taga-kwento ng bahay na si Lou Vinci, ang nag-iisa. Yan, at hello rin ha. Hello rin syempre sa mga kawan natin nakikinig ngayon sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyo mga kawan sa aming new content na nilabas kahapon yung ang dami ng views ngayon, ang bilis, no? 2,000 plus na kagad, wala pang isang araw. Ang food trip ni Juan natin, no? I hope, no? Mag-isa yan sa mga road to million din natin na views. No, malay mo naman, hindi natin masabi. But thank you so much sa mga ka-team ko dyan sa food trip ni Juan at syempre 1FM. Yan, all-in-one, Radyo Pilipino. Maraming salamat po sa inyo, sa mga big boss natin dyan. Yan, subaybayan nyo rin yung mga kuha ng food trip na kung marami kayong mapupuklasan at malalaman ng bagong kainan kapag talagang tumuto kayo dyan. Ako, mag-good mood kayo, yung init ng ulo ninyo sa pagmamasada, sa mga dinadayo ninyong lugar, diba? Makikita niyo yung mga masasarap na kainan talaga dyan, no? Kasi kahit ako kawan, dahil talagang halatang-halata mo nga, masarap talaga ang mga kinakain ko at mababait pa ang mga may-ari na nakakausap natin. Anyway mga kawan, ayan, gusto ko lang din palang batiin ang lahat ng mga nangangamusta sa atin ngayon sa iba't ibang lugar at sa ibang bansa, no? Hello sa inyo dyan sa Qatar, hello sa inyo dyan sa Singapore, hello din sa inyo sa Japan, hello rin sa Taiwan and also Las Vegas. Wow! I love you so much guys. Nakikinig sila ngayon sa 1FM.ph. Wow ha. Ayan ha. Lagi lang kayo tumutok dyan. At syempre, sa mga kawan natin nakikinig ngayon sa Facebook Live. Live streaming natin ngayon kawan dito sa 1FM. Pwede nyo po yan i-share, no? Para naman ang mga kawan natin ay makasama natin dyan. Makakulitan at kakwentuhan natin ngayon, no? Eto kawan. May tanong lang naman ako sa'yo kawan. No? Yung tipo na tao na kahit alam mo na mali na yung bagay na gagawin mo at kahihinatnan nito, ipipilit mo pa rin ba o ipaglalaban mo? Gano'n ka bang klaseng tao ka ba? Diba kasi nga sabi nga daw nila minsan tayo ay may ugaling palaban, no? Pero ipaglalaban mo pa rin kaya kawan kahit alam mo nang mali na o alam mo nang hindi na maganda ang kahihinatnan nito para sa'yo at para sa taong tinutulungan mo. Kawan, nako, maganda itong kwentuhan natin at hugutan natin ngayong Tuesday. Lalong-lalo na ngayong Martes. Alam mo naman, araw ito ng mga Marites. Ang dami na namang mga Marites na nakatutok ngayon sa atin. No? Sa mga Marites dyan, sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panig ng lugar na nakabukas ngayon ang mga radyo ninyo, kalampagin nyo na ang mga Marites sa inyo at talik at pagkwentuhan natin. Tanungin mo rin kaya kayong kasama mo, no? Tanungin mo rin kaya yung
ka-office mate mo ngayon, no? Tanungin mo din kaya yung sarili mo, ako kaya yung klase ng tao na handa kong ipaglaban kahit mali na ang kahihitnatnan nito. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello, happy watching right now. I hope na okay ka lang. At tulad nga na sinabi ko kanina, kalmante ka lang. No, kalmado lang ang iyong pag-iisip at paghinga. No, wag mainitin ang ulo, no, kawan. Pero yung mga kawan, ngayong panangalian nga, kanina nga tinatanong ko nga sa inyo, 'di ba? Na ikaw ba, kawan? Mapilit ka ba? No? Bukod sa mapilit, handa ka ba nga ipaglaban ang bagay na alam mo naman ay kakahitnatnan ay mali? No? Kasi minsan nga daw, kawan, marami nagsasabi na handa kitang ipaglaban kahit ako'y masaktan. Yung mga banatan, no? Yan yung mga banatan na mga talagang mga no retreat, no surrender. No? Ganyan ka rin ba, kawan? Isa ka rin ba sa mga tao na handang ipaglaban kahit alam mo na mali na ang kahinatnan? Kasi minsan, kawan, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal natin ng sobra-sobra, ay nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin akalain na kaya pala natin. Alam nyo, kawan, kung bakit ko nabanggit yan, ang hugot natin ngayong araw na to na topic na alam mo na nga mali ang kahinatnan, bakit handa ka pa rin ipaglaban? Diba? Kasi, kawan, meron tayong isang kawan na nagbahagi at nagkwento ng kanyang istorya na siya daw ay handang ipaglaban ang kanyang taong ginugusto kahit sa mali na at kinain. Mali na ang kahinatnan. Kasi paano ba naman, kawan, yung nag-share sa atin ng kwento, siya po ay meron ng ka-living partner. Yan ka-living partner ngayon, but meron naman siyang iba pa na kinikilala. So, ang mahirap dun, kawan, mas ginusto niya pa yung bagong kakakilala lang kaysa dun sa ka-living partner niya. At ang masakit pa dun, kawan, yung ka-living partner niya, kawan, ay handa na sana silang magpakasal. Ngunit, mukhang hindi siya ang handa. Yung ka-living partner niya lang. Alam niyo, kawan, ang masakit dyan, kadalasan nangyayari talaga yan sa mga yung nagmadali na magsama kaagad sila. Nagmadali na akala nila ganun-ganun lang kadali ang buhay. Akala nila ganun-ganun lang kadali magdesisyon, no? Tapos hindi naman mapapanindigan. So ganyan na nangyayari diyan, kawan. But ito nga magandang storya, no? Sabi niya, kawan, sa atin, sa kabila daw ng lahat ng pagkakamali niya, doon sa ka-living partner niya, pilit niya daw na ipaglalaban. Ito nga, bago niyang nakilala. No? Hanggang sa dulo daw at kahit daw mali na ang kahinatnan, handa siya daw ipaglaban niya dahil gusto niya na daw. At tanong ko naman sa kanya, bakit mo naman handang ipaglaban? Sabi niya, nawala na daw siya ng love doon sa ka-living partner. Ang masakit lang, kawan, ang mahirap lang, kawan, bukod na sa may ka-living partner siya, may nagustuhan siya, hindi niya pa alam, kawan, hindi niya pa alam nung una na meron na palang asawa yung ginugusto niyang makapiling. Ngunit sa mali na nga, kawan, na pinipilit niya, wala nangyari na maganda kundi mali lang. Dahil may asawa niya at makakasuhan pa siya, kawan, doon sa mga plano niya at gusto niya mangyari. Tingin ko, kawan, para sa akin, kung tatanungin niyo lang ako, DJ Lil Vinci, ikaw ba, ipipilit mo ba na ipaglaban kahit alam mo nang mali na ang kahinatnan? O kaya kung tatanungin ko naman kayo, kawan, ikaw ba, kawan, handa ka pa rin bang ipaglaban ang mga bagay na alam mo naman mali na ang kahinatnan? Diba? Para sa akin, kawan, hindi mo na dapat minsan ipaglaban yung alam mong bagay na mali naman ang magiging resulta sa'yo. At lalo na kung ikakasira mo at hindi magiging maganda ang kakalabasan nito.
Sigawan, minsan, tayo na rin ang gumagawa ng ikakapahamak natin. Sabi nga, di ba, minsan yung mga by choice natin sa mga pagpili natin ng senaryo sa buhay natin o pagpili natin ng mga gusto natin sa buhay, doon tayo minsan napapahamak. Minsan kawan, hindi naman natin kailangan laban ng laban. Minsan kailangan din natin matalo, hindi para literal na matalo tayo, kundi manalo tayo kawan doon sa battle na yun. But handa ka ba na ipaglaban pa yung mga bagay na yun? Alam mo naman may masasaktan kang tao. Handa ka ba na ipanalo o ilaban yung mga bagay na yon? Alam mo naman na may mga tatapakan kang tao. Minsan sa kawain sa buhay natin, kailangan natin tanggapin na matatalo tayo. Kailangan natin tanggapin na magparaya tayo. Kailangan natin tanggapin na i-let go yung mga ginugusto natin. Kasi minsan nakakatapak na tayo ng tao. Kasi minsan may mga tao na tayo nasasagasaan, no? But kung alam mo naman, no, kung alam mo naman yung intention mo ay hindi man tapak ng tao at hindi katulad sa senaryo na itong kinukwento ko sa inyo, kawan, na alam niya na nga na may kalipin partner siya, tapos may nagustuhan siya, may asawa din yun, ipipilit pa at ipaglalaban pa. Hindi rin magiging maganda ang kalalabasan niya. Kumbaga, ipaglaban mo, ipilit mo yung mga bagay na alam mong makakabuti at makakaganda para sa iyo. Diba? Kasi minsan, kakapilit natin sa mga bagay na alam mong magiging okay para sa iyo. Diba? Minsan napapasama pa ito. No? Pag-isipan mo mabuti, kawan, ipagnilay-nilayan mo, no, kawan. At ito pa, kawan, no, sabi nga din na isang kawan natin, ako, DJ Lobinsi, ganyan din ako. May attitude ako na, may attitude ako, kawan, ito, nababasa ko yun. May attitude ako na ganyan, na alam ko na nga mali ang kahinatnan, ipaglalaban ko pa rin. Kasi minsan may mga tao talaga, hindi lang sa love, kawan, kundi rin sa trabaho, kawan. Alam na nga nilang mali sila, pero pipilit pa rin nila. Alam na nga nila na hindi naman talaga tama yung ginagawa nila, pinipilit pa rin nila. Gumagawa pa rin sila ng lusot para masabi nila na tama sila. Minsan, kawan, ako naniniwala ako sa kasabihan ko, sa sarili ko. Kasi kasabihan ko lang ko sa sarili ko eh. Minsan kailangan mo matalo bago ka manalo. Not literal na kailangan mo matalo na may kakayanan ka naman manalo. Hindi ganun, kawan. But kailangan mo minsan step back before ka mag-move forward. Yan ang ibig sabihin ko. Kasi minsan may mga battle tayo, kawan, o battles tayo sa buhay, kawan, na hindi natin kailangan laging harapin agad ng harapin. Minsan may mga battle tayo sa buhay natin, battles tayo sa buhay natin na kailangan natin mag-step back para makita natin kung ano na ba yung nangyayari, kung saan ka na ba dapat pumosisyon, saan ka na dapat ba lumugar dun sa pangyayari na yon. Kasi minsan sa buhay natin, hindi na natin nakikita kung saan na ba tayo dapat lumugar eh. Sa mga pagdidesisyon natin, hindi na natin alam kung ano pa ba yung dapat natin desisyonan, ano pa ba dapat yung gawin natin, ano pa ba dapat yung isipin natin doon sa gagawin natin sa buhay natin. Kasi nga, tanda tayo makipaglaban kasi nga strong ako eh. Laban lang. Ayaw ko matalo. Gusto ko ganito. Ito yan. Magdidesisyon ka agad ako ng ganyan. Minsan, kailangan natin mag-step back. Tignan, tuminga na malalim, isipin kung ano ba ang mga sasabihin mo sa iyong bibig at pagdidesisyonan mo, no? Sabi ko nga sa inyo, kawan, kailangan din natin minsan maging kalmado, no? Kailangan din natin maging kalmante, no? Hindi yung laban lang tayo ng laban sa buhay. Oo, alam natin na kaya natin lumaban minsan sa buhay. Ang tanong, may naipanalo ka na ba? Di ba? Kasi nga, kawan, hindi lang naman laban lang ng laban sa buhay eh. Ganon din yan sa work, sa love, sa career. Hindi lang laban ng laban. Minsan kailangan mo din mag-step back. Kailangan mo din matalo. Kailangan mo din mag-give up ng ibang opportunity para mas makuha mo yung malaking opportunity. Totoo yan, kawan. Alam mo ba nung nasabi DJ Lobinsi nag-give up ka nga ng opportunity? Minsan may dumadating sa atin sa buhay natin na akala natin yun na yung mas better. But meron pa palang mas magandang opportunity dumadating. Kaso nga minsan, sa hindi natin pag-iisip o namamadali tayo sa pagdidesisyon at nadadala tayo ng emosyon, nakukuha natin yung mga opportunity na mas maliit lang. But yung mas malaki
na pwede pang dumating sa'yo, hindi nakakat na. So, para sa akin, Kawan, kung ikaw, tatanong ka sa sarili mo, nasan ba ako ngayon? Minsan, pwede kang umatras. Minsan, tignan mo rin yung sarili mo, o kaya, hindi mo na tignan lang yung pwede na mangyari agad. Tignan mo muna yung nangyayari. No? Huwag ka na muna maging advance. Kasi may mga tao, advance sila kagad. Ito yung mangyayari na dyan. Ito na yan. Pag nag-decision ako, ito na yan. Hindi minsan ganun gawan. Minsan tignan mo muna yung scenario bago ka mag-desisyon o bago ka gumawa ng action. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. At syempre, hello rin muna sa lahat pa rin ng mga namamasada pa rin ngayon. Ako, mas lalong uminit ang panahon at damandam ako na, Kawan, ha. Kaya ingat-ingat pa rin tayo, mga Kawan. At ingat-ingat din po tayo, mga Kawan, ha, sa pagbababad sa araw, no? Dahil nga sobrang init na naman ang panahon natin. Pero alam nyo, Kawan, nakakatuwa lang, ilang days na lang, Pasko na, no? November na ngayon. Ilang days na lang, malapit na tayo mag-gitna ng November. So malapit ko na makuha mga bonus ninyo. 13-month pay, sana all talaga. No? Ano kaya ang gagawin mo sa 13-month pay mo o kaya sa bonus mo, Kawan? Tanungin mo na sarili mo, nako, ang dami kong babayaran. Yun lang, no? Yung mga 13-month pay, mga bonus pambayad lang sa mga card, utang, at marami pang iba. Anyway, mga Kawan, ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, sa buhay talaga natin, kailangan natin lumaban at ipaglaban kung ano ba yung mas makakabuti sa'yo at hindi yung makakasama sa'yo. Bagamat man maraming hadlang o maraming magiging hadlang sa iyong lalakaran para patungo sa iyong pangarap sa mga ginugusto mong bagay. But huwag kang huminto na lumaban basta alam mo naman na nasa tama ka. At huwag kang sumuko sa iyong hamon sa buhay, sa mga dagok na kinaharap mo sa iyong buhay. Bagkos mas gamitin mo pa yan na inspirasyon sa iyong sarili. Alam mo, Kawan, sa buhay naman natin, ang labanan lang dyan. Ang totoong labanan sa buhay natin, alam nyo, yung hindi pagsuko. Kasi, Kawan, kapag sumuko ka sa buhay, inayawan mo na ang buhay, inayawan mo na ang pagkamit sa mga pangarap mo, dun ang lalabas ang salitang talo. Kasi gano'n naman ang buhay naman natin, Kawan. Patibayan lang. Diba? Patibayan. Kasi kahit anong galing mo sa buhay, kung madali kang sumuko, hindi ka rin magwawagi. Kahit anong talino mo, kung madali kang sumuko, hindi ka din magwawagi. Kahit anong galing mo, talentado ka, kung hindi ka rin naman kayang magtiis at madali kang sumuko, hindi ka magwawagi. Mas nagwawagi pa, Kawan, yung hindi malakas pero hindi kayang sumuko. Laging laban pa rin ang laban. Ganun yung sa buhay, Kawan. Alam niyo, Kawan, nakikita ng nasa taas kung ano ba talaga ang hangarin natin sa buhay. So may gagabay at gagabay pa rin sa atin. And syempre, ikaw, Kawan, ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw pa rin ang magdi-decide sa sarili mo kung saan ka ba talaga dapat patungo, no? So every na anumang problema o maging choice mo sa sarili mo, dapat tanggapin mo 'yan, no? Tanggapin mo 'yan kasi choice mo 'yan, no? So dapat kung ano man ang pinagdesisyonan mo sa sarili mo, harapin mo 'yan at tanggapin mo 'yan ng buong buo sa iyong sarili, no? At syempre, Kawan, gusto ko lang din banggitin ulit na sa mga taong lumalaban, no, sa lahat ng mga taong lumalaban sa buhay nila, na alam naman nila na mali na ang kahinatnan, no, pero yun ang paraan nila ng paglaban para sa buhay. Tingin ko marami rin naman na laban tayong dapat ipanalo, o marami rin naman tayong paikipaglaban, no, sa buhay natin na mas maganda ang kahinatnan kaysa matatalo tayo at hindi maganda ang magiging resulta. Dapat, Kawan, makipaglabang ka sa alam mong, no, lumabang ka sa buhay, no, na alam mong ikaw rin naman ay magwawagi, no. Hindi mo man mapili kung ano yung challenges o mga trials mo sa buhay, but kailangan, pwede mo rin naman yang makita na tama pa rin ba yung pinaglalaban ko, baka hindi na. Diba? Tama pa rin ba yung dapat kong gawin sa sarili ko, baka hindi na. Baka ito na yung tama para sa akin. Kawan, no?
And lagi ka lang maging open din sa mga taong nandyan sa paligid mo, but nasa sayo pa rin ang desisyon. Di ba, kawan? And mga kawan, lagi lang natin tandaan sa buhay natin, ang paikipaglaban ay hindi masama. No? Hindi masama lumaban sa buhay, lalo na sa mga challenges natin, trials natin araw-araw. But, piliin natin, alamin natin kung ano ba at tama pa ba yung pakikipaglaban natin sa buhay. Baka wala na rin ng patutunguhan. Diba? So, mga kawan, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pakikipagkulitan at kwentuhan every Mondays to Fridays. No? Ngayong Martes, mga Marites, sa mga kawan natin na nakikinig ngayon, maraming salamat. Lagi lang kayo tumutok dito sa 1FM. Kwentuhan ng Bayan with Will Vinci, at follow na rin kayo sa all social media accounts natin through Instagram account, Facebook account, Twitter account, and also YouTube account. Yan, marami kaming nalalabas ng mga panibagong content at abangan nyo pa ang mga bago naming content na ilalabas. Kaya mga kawan, pwede nyo rin ako i-follow sa aking TikTok account, Official Lil Vinci. Sa lahat po ng account ko, isa lang yan, Official Lil Vinci. Hanapin nyo lang yan, si Official Lil Vinci. Makikita nyo na yan. Maraming salamat mga kawan. I love you so much. Ako nga pala si Lil Vinci, ang taga-kwento na bayan ninyo every 1 to 3 p.m. araw-araw dito sa 1FM. 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!